Hi Sagittarius! Welcome to Amihan Tarot. Ito huli ako para iparating ang mensahe ni Universe sa'yo for this week, July 27 to August 2. Remember, ito ay general reading lamang, so pwede kang makarelate, pwede hindi. Kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Remember, ito pa, isang gabay lang. So, sa'yo yan kung paano mo ito i-apply sa sitwasyon mo. At Sagittarius, kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang reading. At kung magugustuhan mo, makaka-resonate ka sa reading na to, please share, comments, and like. So, ito mga message na darating sa'yo, for this week. Sagittarius. Sagittarius, ano ang mga message na paparating kay Sagittarius this week? Meron nakalabas. Passion, desire, fantasy. Meron ka bang mga passion for this week na gusto mong gawin? Like, passion sa isang tao o passion sa isang bagay? Ano yung mga gusto mong gawin? Yung mga sa tingin mo is makakapagbigay sa'yo ng energy na positibo o magkakaroon ka ng inspirasyon. So, this week, ayun yung yung gusto mong mangyari. Yung lagi mong iniisip. Yung magkakaroon ka ng, parang alam mo yung sa tingin mo is energy na hindi mo ma-explain, parang excited ka. Yun yung nakikita ko. And then, Pisces, Cancer, Scorpio. So, pwedeng the person that you're dealing with is Pisces, Cancer, or Scorpio. Or gusto mo lang pumunta sa dagat para makapag-relax. Baka yun yung passion mo, yung mamasyal sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, pwede rin sa ibang bansa. Or pwede kang rito kasi nakikita ko andyan dyan yung apoy o baka gusto mong mag-camping at makakita ng mga natures na makakapagkalma sa isip mo. Pwede rin gusto mong kumain ng mga seafoods kasi andirito sila eh. So, marami kang gustong gawin, Sagittarius. And then, can we talk or confession? Okay. Meron kang gustong kausapin tungkol sa isang bagay na gusto mo nung pribadong pag-uusap sa isang tao. Meron kang aaminin, ewan ko kung tungkol saan, pero meron kang gustong sabihin o gustong ipahiwatig sa kung sino man tong taong gusto mong makausap. Okay. So, Sagittarius, ikaw ang messages na paparating sa'yo this week. Ang iyong overall energy, ang iyong challenge, at ang iyong opportunity. So, Sagittarius, ang feeling mo ngayon is 7 of Swords. Nakakaramdam ka ng deception. So, merong taong sa tingin mo hindi totoo sa'yo. So, itong gusto mong makausap, whether gusto mong makausap dahil gusto mong siya ang merong i-confess sa'yo, dahil sa tingin mo, meron siyang mga itinatago sa'yo. Kaya ayun. At isa rin siguro, ang desire mo rito is yung magkaroon ng kaliwanagan kung ano man tong magiging resulta ng pag-uusap. Yun nga sa isang tao. So, i-clarify natin yan mamaya. And then, the Chariot. Ito yung feeling ng mabilisang aksyon na gusto mong puntahan o gusto mong mangyari. Gusto mo na ng panibago eh. Panibagong chapter ng buhay mo o panibagong lugar kung saan ka pupunta. O pwede rin magta-travel ka. At kung sino man tong gusto mo, kasi may kita ko na meron kang gustong isama. So, pwedeng travel to para mamasyal o pwedeng travel abroad o gusto mo mag-abroad at doon ka na gusto mo magtrabaho.
And then, pero, hindi mo magawa. That's why challenge mo. Kasi nga meron kang gusto mo na kausapin bago ka maka-proceed o makapunta sa gusto mong puntahan. 'Di ba? And then, ang iyong opportunity is the Emperor. Okay, kung sa tingin mo kaya mo kontrolin ang mga bagay-bagay at sa tingin mo makakabuti yun sa'yo, gawin mo. But make sure na yung kokontrolin mo is positive or positibo ang magiging outcome sa'yo. Kasi may kinalaman to sa pag-uusap. Hindi ko alam kung ano yon, pero mamaya let's clarify. Clarify natin ang Seven of Swords. Kasi gusto mo ng pag-uusap eh. Either ikaw ang magko-confess or may gusto kang tao na may magkumpisal sa'yo. Meron kang gustong malaman. Kasi ang overall energy mo for this week is feeling mo merong hindi sinasabi sa'yo. O meron kang inaalam na sa tingin mo itong taong to ay may tinatago sa'yo. The Judgment card. Yes. Alam mo, sa kaiisip mo ito, ikaw yung nagdesisyon. Nagdesisyon ka na hindi ko na kaya to, hindi ko na gusto tong pagtatrato mo sa akin na to. Kailangan mo ng ng kaliwanagan. Ayaw mo ng ng plastikan, ng traiduran. Gusto mo yung fairness. At kung talaga may malalaman ka rito, gusto mo na rin mag-move forward. Kaya doon yung gusto, yung desire, yung kagusto mong mangyari na magkaroon kayo ng pag-uusap ng taong ito, kung sino man tong involved na to, whether kaibigan, partner mo sa buhay, romantic partner, or pwede rin ka-business mo, na may mga hindi sinasabi sa'yo, hindi nagiging totoo, na may mga tinatago. At kung ano man yun, gusto mong malaman dahil gusto mo munang mag-move forward. Iwanan na to kung sino man tong taong to na parang niloloko ka lang. Gusto mong malaman yung totoo. At yun yung gagawin mo. Yun nga lang, ito yung blockage mo eh. Gusto mo umalis sa sitwasyon na yan, gusto mo mag-travel, kung saan mo gustong pumunta, pero gusto mo muna ng clarity kung sino man to. The Chariot. Seven of Pentacles. So, dun yung challenge mo na naghihintay ka. Naghihintay ka kung kailan ka kakausapin nito o naghihintay ka ng ano magiging resulta pagkatapos. Kung ano ba yung outcome. Magiginawahan ba yung dibdib mo, yung loob mo, once na nalaman mo kung ano man to? Para yun nga, matapos na kung ano yung dapat matapos. Kasi ang daming sumasagi sa isip mo eh. Na hindi ka na minsan makapag-isip ng tama, makakilos ng tama. Dahil dito sa iniisip mong isang sitwasyon na gumugulo sa'yo. Diba? Okay, the Emperor. Yung opportunity. The Devil. Okay. Diba? Sinabi ko sa'yo, the Emperor, gusto mong kontrolin ang mga bagay-bagay. Make sure na ang pagkokontrol kasi di ba may mga bagay tayong sa kagustuhan nating matapos agad, pinipilit nating ngayon na mangyari, kahit yung isang tao hindi pa ready. So kung itong taong to, kahit sa tingin mo may hindi ginagawang tama sa'yo, at ayaw makipag-usap, huwag mong pilitin. Kasi nagkukos sa'yo ng ng pagkabugnot. Kumbaga gusto mong ipilit yung yung side mo. Gusto mo mangyari ngayon na, kung ngayon na. Kung ikaw ready at kaya mo kontrolin ng mga bagay, well, itong taong to maybe hindi. So, yeah, may opportunity kang gawin yon, pero parehas ba kayo ng energy? Kung sino man tong involved dito. Hindi, di ba? So, hayaan natin kung kailan siya ready makipag-usap sa'yo. At kung kailan niya handang sabihin kung ano yung mga iniisip mong ginagawa niyang inililihim niya sa'yo. Kasi nga may deception dito eh. Diba?
Kung ano man yan, kung regarding sa love, regarding sa trabaho, regarding sa business, kung ano bang personal na bagay yan sa kapamilya, na may ipinangako ba sa'yo pero hindi naman natupad. And then nalaman mo na may mga nililihim pala na to na hindi sinasabi sa'yo, pero nagtiwala ka, pwedeng ganun. Okay, now, tingnan natin ang iyong past, present, at in the future na energy, Sagittarius. So, universe, anong mga message na paparating kay Sagittarius this week? Past, Death card. Present, Four of Cups. And then, in the future, Page of Cups. So, Death card. Magkakaroon ka ng transformation kung ano man to. Matatapos to, kung ano man, darating ang araw, matatapos siya. Maski dati pa yun yung gusto mong mangyari. Kung may dapat tapusin, matapos na para move forward. Hindi lang ikaw, kundi sa taong ito na involved dito sa itong mga energy na nakikita ko rito. Dahil gusto mo ng katahimikan, peace of mind. Kung may dapat i-heal, gusto mo na mag-heal. And then, Four of Cups. Ando doon ka pa rin sa energy ng bakit nangyari to. Kumaga yung mga bagay na sa tingin mo nakakapagpasaya sa'yo, hindi naman pala. So, para sa'yo, nasayang lang kung ano man to. Either business or relationship. Na nang dahil lang sa deception, nagkukos sa'yo ng discontentment, pagkalungkot. And then, ang future energy, Page of Cups. Meron kang panibagong pagkakaabalahan. I don't know kung new beginning para sa love or new beginning para sa trabaho. Pero kung ano man ito, maliwanagan man o hindi, kung ayaw mo makipag-usap nitong taong involved, pipiliin mo pa rin mag-move forward. At susundin kung ano yung mas makakapagbigay ng saya sa'yo, emotionally. At i-offer mo rin kung ano yung meron ka sa taong involved o sa trabaho kung pupuntahan mo, kung trabaho man to. O career, business, whatever. Okay, let's clarify, Sagittarius. Ano ang messages para kay Sagittarius this week? The Death card. Four of Swords. So, after mong matapos kung ano man yung gusto mong tapusin dito, ang focus mo ngayon is healing. Magkakaroon ka ng relaxation dito. That's why ito, gusto mo pumunta sa lugar na tahimik, yung marirelax ka. Say may tubig sa tabing dagat. Or, isang part ng yung healing is kakain ka ng mga pagkain na gusto mo. Kung i-enjoy mo yung sarili, yung sarili mo. Mag-i-enjoy ka. Self-love. Kung ano yung sa tingin mo mas kinakailangan mong gawin ngayon. Para mawala kung ano man yung dapat mong tanggalin sa isip mo na hindi ka makatulog, hindi ka makapagpahinga yung isip mo. So, this time, kailangan mong gawin yan. Pasayahin yung sarili mo para ma-heal kung ano man yung nararamdaman mo. And then, Four of Cups. The Empress. Kung sa tingin mo, ando din yung discontentment, ibinigay mo yung dapat mo ibigay, pero ang isinukli sa'yo, hindi pa rin, hindi ka pa rin makontento eh. Wala ka ano rito eh. Kumbaga, yung energy na gusto mo sa taong ito, is ganun din yung ibibigay sa'yo. Pero hindi nga yun na nangyari eh. Kung ikaw in love, siya hindi. Kung trabaho man to, kung ikaw porsigido, nagsusumikap, pero itong deal mo, yung business partner mo, is hindi naman ganun kasipag sa gusto mo mangyari. Diba? Kung business man to o personal na buhay. But this time, mas pipiliin mo yung ikaw, yung ano yung tama. So, after mo mag-heal, ito naman ngayon si self-love. Self-care. Umaga,
itutuloy mo kung ano yung mga naumpisa mo dati pa. Kung ano yung tao o kung sino yung sitwasyon na nagpapasaya sa'yo, doon ka. Kasi gusto mo yung yung lagi kang busy, yung productivity mo, laging andun yung enjoyment sa mga ginagawa mo. Ngayon kung sa tingin mo, isa tong problema to na magkakos ng pagiging pagiging masipag mo o malikhain mo, bibitawan mo na yan. Tutuloy mo kung ano yung tama na sa tingin mo para magkaroon ka ng personal growth. Yung tamang yung kumbaga yung mga ina-expect mo na dapat is ando dun yung equal give and take pero hindi nangyari. So dahil hindi nangyari yun, sa sarili mo muna ikaw magfo-focus. Ibibigay mo yan sa sarili mo. And then after mong bibigay yan, ando dun na si healing, so pwede ka na handa mo nang i-offer kung ano man yung i-offer mo sa isang sitwasyon. Whether love or career. Kasi ready ka na eh. Dahil naalagaan mo na kung ano man yung dapat mong ayusin dito. Kailangan mo nang i-resolve kung ano yun. Kasi di ba kung gusto mo raw ng panibagong uumpisan sa buhay mo at gusto mo nga yung masaya, kailangan mong i-heal. Pero yung healing na yan, ang kasabay niyan is yung self-love. Kung paano mo aalagaan yung sarili mo. Sagittarius. So, let's clarify yung Page of Cups. The Magician. Yes. Kung ano man tong gusto mong puntahan o umpisahan, which is involve ang iyong, new beginning, yung sabi rito in the future is, isipin mo lang na mamamanifest mo kasi this is manifestation. At kung sa tingin mo kaya mong gawin, makakaya mo yan. At tama, mamamanifest mo yan. Basta't focus ka lang kung ano yung target mo. Kung ano yung goal na pupuntahan mo. At kung ano man yun, ibibigay yan sa'yo. Dahil the magician is yung taong may kaalaman sa maraming bagay. At kung magpo-focus ka nga dun sa sinasabi kong target na inaano mo, whether career or anumang situation yan, doon ka pupunta. At doon ka magkakaroon ng kaliwanagan. Kung ano man yun. Na sasabihin mo na sarili mo na, yes, nagawa mo. Kung ano man yung mga bagay na sa tingin mo karapat-dapat sa'yo. Okay. Now, kailangan natin ng last message from universe. Six of Cups, the Wheel of Fortune, and then the Eight of Wands. Okay. Kung may mga bagay na in the past na nangyari sa'yo, huwag mo na idala yan sa mga susunod pang journey mo. Kasi itong action na mangyayari sa'yo, mabilisan to. Mabilisang action dun sa pupuntahan mo. And then the Wheel of Fortune is, ito yung magbabaka sakali ka, pero ang dala mo rito is yung lakas ng loob mo. At dahil din sa lakas ng loob na yan, mamamanifest mo yung mga bagay na gusto mong marating. Which is stability sa pangkabuhayan or stability na pang long term sa isang sitwasyon or relationship. Diba? Whether romantic partner pa yan, romantic relationship, or isang partnership sa trabaho. So, Sagittarius, itong iyong reading. Sana nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa reading. Bye!